Magandang araw ho sa inyong lahat. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong tambalang Sara Aimee sa 2028. Now, let me ask you agad mga kababayan, sa palagay niyo ho kaya, ha? Wag na nating pag-usapan kung mananalo o hindi eh. Okay? Malayo pa kasi ang labanan, masyadong mahaba pa. Pero ayon nga po rito sa isang analyst, ito ang sabi rito ha, political analyst sees Duterte Marcos tandem possible in 2028 elections. Yan, dalawang babae for the first time. Baka sakaling tumakbo. Yun. Alam niyo, ako, napapansin ko rin po kasi talaga ito eh, na kakaiba yung kanilang galawan. Ang diskarte nito ni VP Sara ay sumakay dito kay Aimee. Aimee yung attack dog, taga-atake ito. Siya yung boka. Si Aimee, si VP Sara, 'di ba? Puro si ano lang ito eh, tawag dito pa-cute. Like yung bibi, yung meron kang duck na ipit. Oh, tapos pagdating sa China, talagang mabilis, 'di ba? May paano pa, Chin-Chansung pa. Oh, tapos ito naman si Aimee, ito naman po yung boka-boka. Alam niyo ho, dapat kabahan dito si VP Sara. Bakit kanyo? Baka pagka naging presidente at vice president sila, huwag naman pong mangyari, huwag naman loobin ng Diyos. Pero pagka nagkaganon, nako, hindi kaya naman si Aimee ang maging, 'di ba? Maging presidente kumbaga. Oh, tapos etong si Sara, rubber stamp lang. Hmm. Pero kapansin-pansin ho kasi mga kababayan, etong ginagawa ni Aimee na pagtira sa nasa pamahalaan, sa administrasyon. Yun pong mga unang mga politiko. Yan po ang galawan nila. Maging opposition, di ba? Banggain nila. Hmm. Sabi ni Lenny, ang importante, tiwala sa sarili at kay Senator Aimee. Easy lang tayo. Be happy, God is good. Spread love, not hate po. Ayun naman po talaga. Alam niyo ho, ang sinasabi po natin dito, linawin natin, basahin natin etong mga galaw ng pagbabago. At sabi niya kasi magbabago pa yan, sir. Matagal pa po ang 2028. Alam niyo ho, napakadali hong sabihin yan eh. Napakadaling sabihin yan. 'Di ba? Yan ang pinag-uusapan natin dito is yung possibility. Hindi naman natin sinasabi na this is what will actually going to happen. Ang kapansin-pansin kasi dito, yung biglang pagbabago ng mga stand ni Senator Amy Marcos. Tapos etong si VP Sara, 'di ba? Etong si Senator Amy Marcos, anong nangyayari, kung ano yung 'di ba, yung pagiging pro-China nila Digong, nila VP Sara, hindi niya po yun inaalisan din, gano'n din siya, maka-China rin. Ang binubuhay niya sa mga tao yung, hatred niya against the US. Kung tutuusin, kung hindi po ang US na hiningian niya ng tulong, ito'y base doon sa Made in Malacanang. Patay ho silang lahat, pati yung mga kasambahay nila, ubos silang lahat do'n, 'di ba? Sino ba yung nagsabi na tawagan na si ganito ron sa US Embassy? Hindi ba't siya? Oh, tapos ngayon kunwari galit sa US namang kalokohan. Ang maliwanag lang dito, nagpaparamdam po ngayon si Senator Amy Marcos na ano na ah, ano 'to, she's clearly making a very, very strong statement, okay? Like, imposing herself na kailangang matanim ako sa isipan ng mga Pilipino. Kailangan magkaroon ng, mind conditioning kumbaga na ako ay magpipresidente o magbi-vice presidente. Nakikita ko nga rito, 'pag tinutuon ni VP Sara yung 2034 niya, it's going to be Imee ang tatakbo for president. And then si VP Sara, magre-electionista siya pagka vice president until 2034. Oh, 'di ba? Possible 'yan. Si Imee kasi matanda na kumpara kay VP Sara. Hmm. Kasi
Unang-una, anong dahilan para pagmukhain ni Senator Amy na na mali mali ang kanyang kapatid, 'di ba? Ano nga dahilan bakit kailangan, sundin ng kanyang kapatid yung, foreign policy ni Duterte na peking independent foreign policy. Yung, policy ni Daddy Diggs, hindi po ito, maituturing na ito'y independent foreign policy. Ito po ay dependent foreign policy. Dependent sa China at sa kung sino ang mapapakinabangan. Oh, like Russia, 'di ba? Oh, 'yun ang kanyang foreign policy. So, anything na ginawa po ni dating Pangulong Duterte na nagustuhan ng mga Pilipino, ang gusto po ni Senator Amy Marcos, lahat po 'yan ay ipagpatuloy. Lahat po 'yan ay sundan. Maging, rubber stamp or maging anino etong si PBBM ng nakaraang administrasyon. Kailangan lahat naka-pattern doon. Bakit? Kasi si Amy mismo, ididikit niya lang yung sarili niya dito kay VP Sara, dito sa mga Duterte. Eh baka naniniwala pa rin siya ng mga Marcos loyalist, sa kanya pa rin nakikinig, 'di ba? Kasi nga, nag-endorso siya ng isang digong, ng isang mayor lang, tapos na ipanalo ninyo, 'di ba? Noong 2016. Tapos nitong 2022, naipanalo natin etong si PBBM. Hmm. Kaya nga yun ang katibayan ng mga loyalista, na sinabi nila noon na, "We don't die, but we multiply." So ang kanyang paniniwala dahil she's always in that picture, so paniwala niya ngayon, siya ang tinig na pinakikinggan at pakikinggan pa ng mga Marcos loyalist at ng mga Marcos supporters. At ang isang, magandang paraan ay para palagi kang lumulutang, palagi kang bida, ika nga, magpabida ka. Papaano 'yun? Kontrahin mo yung mga panukala ng gobyerno, 'di ba? Kontrahin mo sila. Sabi nga ni PBBM diyan, mainam pa yung, mag-opposition ka kasi wala kang aayusin, hindi ka magbibigay ng suggestion how to resolve this issue, 'di ba? You just have to oppose, keep on opposing. Oh. Pero kung ikaw ang nasa administration o sa side ng administration, kailangan meron kang, yung, pagpuna mo, it must be constructive criticism. Tapos meron ka rin naman kasi siyempre na solusyon, ano ba itong, dapat na gawin, posibleng mapag-aralan, baka ito yung maging, the best na solusyon. Hmm. Yan po kasing pagkontra sa gobyerno, yan ho kasi talaga ang galawan ng mga sinaunang politiko natin. Pansinin niyo yan. Lahat na lang ng binanggit ng isang presidente ang gagawin nung, may balak na tumakbo, na pumalit. Ang balak niya, ngayon ang gagawin niya, tatrabahuin niya yung administrasyon, papagmukhain niya na ito ay mali, hindi para sa bayan, ito'y pansarili lamang, 'di ba? O ngayon, anong sinasabi? May naghahari-harian. Tanungin ko po kayo, sino po bang nararamdaman ninyo na naghahari-harian, 'di ba? Sino po bang binigyan nila ng kulay agad ng napakaaga diyan? Ang naghahari-harian pong tinutukoy nila rito, wala hong iba kung hindi po si Attorney Lisa Marcos, si FL. Hindi siya pinagtatanggol ko. Kasi napansin ko nung una pa, eh. Mm. At saka mismo doon sa kanyang pananalita ni Amy, 'di ba, yung doon sa Tanok, lumilitaw, kailangan, Ilocano lang palagi. Laging Ilocano na lang, gano'n. Hindi na ba natin titignan dito? 'Di ba? Ang, kakayanan nung tao. Si PBBM, ang sa kanya is open sa lahat kasi Pilipino. Kay PBBM kasi, ang napansin ko rito, para sa kanya ay he is the president of all the Filipinos. Regardless kung ikaw ay naniniwala sa kanya o hindi, siya pa rin ang iyong presidente at responsibilidad kanya. Gano'n ang nakikita ko naman dito kay PBBM. Dito naman kay Amy is hatred ang buhayin natin. Pero maniwala kayo sa akin, kapagka nanalo sila, naging presidente 'yan, mananawagan 'yan ng pagkakaisa. Hmm. Gagawin nila 'yan. Sino ba naman ang presidente na gusto ang kanyang, gobyerno, yung mga mamamayan, praning, 'di ba? Hindi maganda 'yun, laging tamang hinalaan. Pero hindi rin naman po maganda na
Ang layo-layo pa ng labanan ng halalan, 'di ba? Magpaparamdam ka na ng hatred para lamang masabi na ikaw ay nakikipaglaban para sa mga mamamayan. Dapat ang unahin niya nga kasi rito, gaya nga ng sinasabi ng iba, eh, suportahan niya. Ito nga sabi rito ni ano, Rep ni Congressman Gonzales, kapatid pa naman si Senator Amy. Kung ako si Senator, tutulungan ko ang Marcos administration. Kasi the success of his brother, 'di ba, the success of her brother is the success of our country. Tama, 'di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo what I was expecting, mga kababayan, when Senator Amy Marcos won in 2019, yung ibinasura natin etong mga ano, tong mga Ocho Diretso. Sabi ko, perfect. Tamang-tama ito. Pagpasok ng 2022, most awaited presidency, papasok na si PBBM. Anak ng baka, 'di ba? Noong campaign period, naku, aktibo si Amy. Todo promote PBBM, todo kampanya. Tapos nung nanalo, aba, hindi agad kumontra yan eh. Ang umugong po noon ay um, nagkakaroon ng issue sila nila ni Attorney Liza Marcos, na Attorney Vic Rodriguez, sa appointment ng mga iluluklok, yung mga ibang mga magsisilbi sa gobyerno ng i-appoint. Now, for Senator Amy Marcos, siguro ang trip niya, ang i-appoint dito, hindi ba't merong nireregalo ho si Digong dati? Ang sabi niya uh, I will gift the um, sets of officers or yung mga appointees to the new administration. Anak ng putya. Hindi ho tinanggap ni PBBM yung mga cabinet secretaries, mga USEC and ASEC. Ano tingin niya kay PBBM? Walang kilala na pwedeng mapagkatiwalaan na magsilbi sa bayan, 'di ba? At tanggapin yung offer ni Digong. Kung tinanggap niya 'yon, nako malamang baka pinangunahan pa ni Amy ng pagkontra tapos susunod yung mga 'yon ng pagbibitiw ng pagsuporta sa presidente. Parang nung nangyari ho kay ERAP, 'di ba? Isa-isa nagbaklasan yung mga cabinet secretaries. Oh. Kasi yun ang nakarating sa akin no'n, na, nagrereklamo po ang kampo, ang kampo ni Amy. Ang ano pa nga no'n ganito, Attorney Liza, tapos, ito raw yung merong maraming mga in-appoint. Tapos sumunod si Vic Rodriguez daw. Tapos ni Vic Rodriguez, ang pinaka-left behind daw po, eto naman daw pong si Amy Marcos at saka si FL o former First Lady Imelda Marcos. Sabi ko, walang yang buhay 'to, Alam niyo kung kailan pumutok 'yon? Pagkatapos ng Pastrana, actually hindi, Pastrana case pa lang. Hindi pa nga nakakapanumpa yata si PBBM no'n, eh. Pumutok na yung issue na 'yon, nagkakaaway-away na no'n. May mga nagagalit na mga vloggers laban kay, Attorney Liza. Tapos merong mga nagagalit na sila kasi yung, appointment, kinokontrol, pinakikialaman. Wow, sabi ko nga higit sa lahat, wala hong ibang puwedeng pagkatiwalaan ng presidente, ah, labas sa kanyang mga, alagad, sa kanyang mga supporters, mga pinagkakatiwalaan. Wala hong iba kundi ang dapat niyang unang-unang pagtiwalaan bukod sa Diyos, ang kanyang asawa. Bakit? 'Pag napahiya siya, sino ba unang-unang madadamay sa kahihiyan? 'Di ba, asawa niya at saka itong kanyang mga anak at ang kanilang buong angkan, 'di ba? So, tama lang na pakinggan ni PBBM kung yung asawa naman niya, suriin yung mga recommendation. Tingnan niyo nangyari do'n sa case ng Pastrana. Sino nagpasok ng approval doon? Papaanong nagkaroon, 'di ba? Mabuti na lang malinaw yung memorya ni PBBM at ni Attorney Lisa na ano na ano yon na hindi ito nila maalala na dumaan sa kanilang, pagkilatis. Sabi ko, "Uy, mukha ngang totoo 'yun." 'Di ba?
Mukha ngang totoo 'yun na ano, na ito, may ganoong, problema na nun Senator Amy Marcos. Now ang tanong ito, bakit ka makikialam sa appointment ng mga magiging cabinet secretaries, 'di ba, ng ibang mga magsisilbi sa bayan kasama ng kapatid mo, 'di ba? Trabaho ng presidente 'yan ang mamili, mag-select. Kung ikaw merong gustong, maipasok, di ipag-submit ng application. Hayaan yung kanilang selection process, 'di ba? Hayaan na ito, dumaan sa pagsusuri. Hmm. So, yun mga nagiging nila rito. Now, ang tanong ko pa nga, bakit kailangan merong mga appointees doon ng mga tao na galing kay Imee? Senadora siya. Dapat sapat na maging masaya siya na etong mga tao, na nailagay doon ng presidente, pinagkakatiwalaan mismo ng presidente. 'Di ba? Hindi na niya kailangan pang makialam. Oo. Kaso may gano'n palang issue din, 'di ba? Tapos ngayon eto na, tuloy-tuloy na, lumala na, lahat na kinontra na. Hmm. Ay naku. Kaya etong, nakikita po ng mga eksperto rin talaga at ako man, naniniwala ako talaga diyan. Noon pa naman kasi rin talagang ugong-ugong 'yan na after nitong, BBM Sara, so magkapalitan lang po 'yan. 'Yan naman po ay pangamba ng mga kakamping at ng mga taga-LP na kapag nanalo si PBBM, 'no, humawak ng, puwesto ay ang, Marcos Duterte, magpapalitan na lang 'yan. Yun naman ang kanilang pangamba. Kaya lang po, 'wag naman sana Senator Amy sa ganitong klasing paraan, 'di ba? Na ikaw yung magpapahati-hati sa mga Pilipino. Hmm. Sabi ni Gardo, "Sleeping with the enemy si Amy Mau." Alam niyo, 'di ba dapat nare-realize niya 'yan, eh. At saka isa pa ha, yung sinasabi rin ng iba, um, "Hindi Senator Amy ganyan lang 'yan kasi gusto lang niya," sabi nga, "keep your enemies or enemy close to you." Baliktad naman po ginagawa niya, eh, 'di ba? Siya yung dumidikit. Isinusuka na nga sila ng mga Duterte, eh, 'di ba? May final warning na nga siya kay Baste. Oh, ay nako, Senator Amy Marcos. Alam niyo, nagkakataon kasi parang lagi hong wrong timing, eh. Tignan niyo ha, matanda na siya. Um, Mas nauna pa etong si PBBM, 'di ba, naging senador. Tapos, kumandidato na ng vice president, hindi naman nakapuesto, minalas. Siya, hindi pa nakatakbong vice president. Tapos ngayon, naging presidente yung kapatid niya na dapat sana, siya na yung nag-file ng, COC, 'di ba? Kumandidato na siya, pero bakit hindi niya ginawa? Oo. Natatakot din siguro siya na baka hindi siya iendorso ng mga Marcos loyalist, baka hindi siya iboto kasi babae siya, 'di ba? Pero dapat, ano 'yan, dapat sumugal na lang talaga rin siya. 'Di sana hindi po lumaban ngayon si PBBM. Ang problema masyadong tawag dito, sabihin na natin na wrong timing ang mga panahon para sa kanya, 'di ba? So what she's doing now is she's actually, fighting against the, timing. Kaya lang napakaaga para mamolitika, kung may planong magpresidente, magtanim ng mga mabubuting gawa muna. Para yun ang itatatak sa isipan ng mga Pilipino na si ganito maganda yung kanyang ginawa, na ganito ipinagpatuloy niya yung, ginawa ni Daddy Diggs na nanggaling naman din sa Marcos Blueprint, 'di ba? Sinabi naman ni Daddy Diggs yan, na yan ay, galing yan sa Marcos Blueprint yung kanyang mga project na ginagawa. Wala, ang problema, naku, ewan ko rito. Tingin ko rito pagka ito minalas Senator Amy Marcos sa darating na halalan, hindi niya ito puwedeng isisi kay PBBM. Hindi niya puwedeng isisi yan. Lalo na ho kapagka nagkaletse-letse at nakapagpaputok sila ng isang, impeachment attempt ng dahil lamang sa pagpipilit nila na mai-link itong, nagpondo sa People's Initiative si Speaker Martin
nakasabwat itong si PBBM. Yan ko kasi nakikita ko diyan at na diskarte, nakauuwian nito, bakit gano'n nilang pinagpipilitan. Hmm, 'Di ba? Tapos, alam mo naman na 'pag nag-impeachment, oh, hindi mo mapanghahawakan ng Kongreso if the price is right yang mga 'yan. Kahit na si SMR ang kanilang leader, kaya nilang baliktarin 'yan, kaya nilang palitan. Ang Senado lalo na. Ang Senado walang rule of law diyan. By numbers ang Senado natin, 'di ba? Kung sino yung marami, sino yung kaalyado, magkakakampihan yung mga 'yan. Kaya nga sabi ko, maging maingat lalo dapat yung mga supporters ng administrasyon, maging mapagmatyag yung mga naninimbang. Dapat tama po 'yan, manatili tayong naninimbang, manatili tayong nagsusuri at magparamdam. May mga FB pages naman yung mga 'yan, 'di ba, Don Kenkoy? Shout out kay Don Kenkoy, sa ating ka-goldfish. Isang magaling na musikero. Hmm. Iparamdam niyo, mag-comment kayo dun sa kanilang mga FB pages para maramdaman nila, 'di ba, na hindi niyo nagugustuhan yung kanilang ginagawa ng maghunos dili. Tandaan niyo po palagi mga kababayan at dapat nila 'tong manatili sa isipan nila, eh. Unless spoiled brat sila, na tayong mga Pilipino, tayo pong mamamayan, tayo po ang kanilang boss, 'di ba? Nandiyan sila dahil sila'y nakiusap sa atin na pagkatiwalaan. At dahil sila po'y ating pinagkatiwalaan, dapat pong gampanan nila ang kanilang ipinangako sa atin o yung kanilang iprinisintang galing na kaya nilang gawin nung panahon ng kampanyahan, 'di ba? At ang mga Pilipino, hindi po tayo dapat mahiya na magsalita sa kanila. Hindi Diyos yang mga 'yan. Hindi naman natin sila babastusin, paparamdam lang natin sa kanila, hindi natin gusto yung ginagawa ninyo. Ang gusto namin ay pagkakaisa. Kung may mali kayong nakikita sa gobyerno, criticize the government constructively, 'di ba? Gano'n ang gawin ninyo, hindi yung puro distraction. Meron pang banta na ingungod-ngod yung mga kalaban, sus Mariosep, hindi ho nakakatulong 'yan, okey? So 'yan po, abangan po natin. Sana, mali nga po itong analysis na 'to na mukhang, magiging Duterte, um, Amy Marcos ang tandem sa 2028 at napaka-aga pa masyado para po diyan, mamulitika itong si Senator Amy Marcos. Okay.